Bahagyang natahimik ang buong arena matapos mapatay ni Lin Feng si Jing Hao. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Samantala nanatiling kalmado ang ating bida at walang ipinakitang pagsisisi sa kanyang ginawa. Sa halip ay malamig niyang tinawag na walang hiya si Jing Hao at sinabi na magsisi na lamang ito sa impyerno. Nagkagulo sa usapan ng mga tao matapos masaksihan ang laban. Hindi sila makapaniwala na napakadaling napatay ng ika-6 na pinakamalakas na si Jing Hao. Namangha rin sila sa lakas ni Lin Feng na nasa ika-8 antas pa lamang ng Qi. Marami ang nagsabing sulit ang kanilang pagpunta upang panuurin ang laban at naiinggit pa sila kay Hanman dahil mayroon itong napakalakas na kuya. Samantala napangiti ang isang matanda at naisip na hindi niya inaasahang ganoon kabilis ang paglakas ng ating bida. Napaisip si Lin Feng matapos malaman na dinala ni Jing Yun si Hanman upang magpagamot. Dahil dito agad siyang nagmadaling umalis. Nagulat naman ang mga tao nang bigla na lamang siyang maglaho at lumipad gamit ang isang pambihirang kasanayan. Samantala lihim na humanga ang matanda at naisip na halos naabot na ni Lin Feng ang sukdulan ng kanyang sword drawing skill at glimpse of floating light. Kumpiyansa rin siyang tama ang taong kanyang pinili. Habang papalayo ay tahimik na nagpaalam ang ating bida kay Hanman at ipinanalangin ang kanyang agarang paggaling. Makalipas ang ilang sandali ay agad na nagtungo si Lin Feng sa tirahan ng mga panlabas na alagad upang makita ang kalagayan ni Hanman. Pagdating niya ay nagtanong agad siya kung maayos na ba ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Maiyak-iyak na sumagot si Jing Yun at pangalan lamang ni Lin Feng ang kanyang nasambit habang labis siyang nag-aalala sa kalagayan ni Hanman. Kahit mahina at sugatan ay ngumiti si Hanman at sinabing ligtas na siya. Masaya rin niyang tinanong kung natalo na ba ni Lin Feng ang kanilang mga kalaban. Agad namang tiniyak ni Lin Feng na napabagsak na niya ang lahat at hiniling na magpagaling ito sa lalong madaling panahon. Ngunit biglang sinabi ni Hanman na natatakot siyang baka hindi na siya tuluyang gumaling, at ayaw niyang araw mangako sa ating bida. Dahil dito, nabigla na lamang si Lin Feng sa kanyang narinig. Ipinaliwanag naman ni Jing Yun na ang kanyang pinsala ay dulot ng pagkagambala sa kanyang cultivation kaya napakalubha ng tinamong panloob na sugat nito. Umiiyak din niyang ipinaliwanag na bagaman ang tunay na dahilan ng pinsala ni Hanman ay ang pagkakaistorbo sa kanyang breakthrough ng kanyang cultivation, at lalo pa itong lumala nang malupit siyang sugurin ni Jiang Wei sa entablado. Dahil dito sinabi ng maraming manggagamot na napakalubha na ng kanyang kalagayan at ilang araw na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Nang marinig ito ay labis na nagsisi si Lin Feng at sinisi ang sarili dahil hindi niya agad napigilan si Jiang Wei. Gayunpaman hindi siya nawala ng pag-asa at naniwalang may paraan pa ang Yunhai sect upang mailigtas ang buhay ni Hanman. Pagkatapos, biglang may naalala si Lin Feng at naisip na baka may pag-asa pang mailigtas si Hanman sa Tianchen Cliff. Sinisi niya ang sarili sa nangyari dahil siya ang tunay na target ng kanilang mga kalaban ngunit si Hanman ang napahamak. Dahil dito nangako siyang ililigtas ang kanyang kaibigan kahit ano pa ang kapalit upang hindi niya ito pagsisihan habang buhay. Sinubukan man siyang pigilan ni Jing Yun dahil wala pang sinumang buhay na nakabalik mula sa Tianchen Cliff ay matatag pa rin sinabi ng ating bida na hindi nila malalaman ang resulta hanggat hindi nila ito sinusubukan. Matapos makapagpas siya ay agad na umalis si Lin Feng at sinabing hintayin lamang siya dahil tiyak na babalik siya kasama ang lunas para kay Hanman. Tahimik namang pinagmasdan ni Hanman at Jing Yun ang kanyang pag-alis habang umaasa silang magtatagumpay siya sa mapanganib na misyong kanyang haharapin. Makalipas ang ilang araw ay dumating si Lin Feng sa Tianchen Cliff na kilala bilang pinakamapanganib at pinakamisteryosong lugar ng Yunhai sect. Ayon sa alamat ang sinumang makalampas sa pagsubok sa bangin na ito ay maaaring humiling ng anumang nais niya. Ngunit sa kabila nito wala pang sinumang nakapasok doon ang nakabalik ng buhay. Sa kabila ng panganib ay matatag na humarap si Lin Feng sa malaking pinto at buong tapang na ipinakilala ang sarili bilang isang panlabas na alagad ng Yunhai sect na handang sumailalim sa pagsubok upang mailigtas si Hanman. Dahil dito, ay kusang bumukas ang tarangkahan ng Tianchen Cliff at isang mahiwagang tinig ang nag-utos sa kanya na pumasok upang simulan ang pagsubok. Kahit nagtataka sa nangyayari ay hindi na siya nagdalawang isip dahil kaunti na lamang ang natitirang oras ni Hanman. Pagpasok niya ay tumambad ang isang napakalawak na kuweba na puno ng nakakapanlumong katahimikan.
Habang patuloy siyang naglalakad ay naramdaman niyang may napakalakas na presensya ng isang dakilang martial master na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Habang sinusundan ni Lin Feng ang mahiwagang tinig ay narating niya ang isang silid kung saan niya nakita ang isang matandang martial master. Tinanong siya nito kung siya ba si Lin Feng, at binalaan siya ng matanda na kapag pumasok siya sa pagsubok ay tiyak na mamamatay siya. Sinabi rin nito na masyado pang maaga para sa isang panlabas na alagad na tulad niya ang sumailalim sa pagsubok ng Tianchen Cliff. Ngunit buong tapang na sumagot si Lin Feng na wala na siyang dapat ikatakot dahil iyon na lamang ang tanging paraan upang mailigtas ang buhay ng kanyang kaibigan na si Han Man. Humanga ang matandang martial master sa determinasyon ni Lin Feng dahil bihira lamang ang taong handang isugaw ang sariling buhay alang-alang sa iba. Gayunpaman sinabi niyang may mahigpit na patakaran ng Yunhai sect at may iligtas lamang niya si Han Man kung malalampasan ni Lin Feng ang pagsubok. Binalaan pa niya na maaaring ikamete niya ang pagsubok na iyon at tinanong kung nauunawaan ba niya ang panganib. Walang pag-aalinlangang sumagot si Lin Feng na nauunawaan niya ang lahat dahil si Han Man ang kanyang matalik na kaibigan at nasugatan ito dahil sa kanya. Buong tapang na sinabi ni Lin Feng na kung hindi niya kayang iligtas ang kanyang matalik na kaibigan ay wala siyang karapatang tawaging tunay na lalaki. Nang marinig iyon ay sinabi ng matandang martial master na isa siyang tunay na lalaki ngunit nang hinayang siya sa maaaring mangyari. Habang nakatingin sa espada ni Lin Feng ay tila nakilala niya ito at naisip na iyon ang espada ng North Elder. Dahil dito ay nagpasya siyang igalang ang desisyon ni Lin Feng at binuksan ang landas ng pagsubok. Lumitaw ang isang lihim na hagdanan at sinabi ng matanda na sundan lamang ang daan dahil naroon sa pinakadulo ang lugar ng kanyang pagsubok. Pagkakita niya nito, bigla na lamang naging seryoso ang ating bida. At bago umalis si Lin Feng ay team na sinabi ng matanda na umaasa siyang malalampasan niya ang pagsubok na naghihintay sa kanya. Nagpasalamat si Lin Feng sa matanda sa mga payo nito bago siya umalis upang harapin ang pagsubok na naghihintay sa kanya. Naiwang nakatingin ang matanda at naisip na si Lin Feng nga ang taong pinili ng North Elder kaya interesado siyang makita kung hanggang saan ang mararating nito. Habang matatag ang kanyang loob ay mabilis na tumakbo si Lin Feng sa mahabang lagusan hanggang sa marating niya ang dulo nito. Paglabas niya ay bumungad sa kanya ang isang malawak na bulwagan na napapalibutan ng malalaking kampana na nakasabit sa itaas. Huminto siya sandali at maingat na pinagmasdan ang kakaibang lugar dahil alam niyang dito magsisimula ang tunay na pagsubok na kailangan niyang malampasan. Pagdating ni Lin Feng sa loob ng bulwagan ay namangha siya sa kakaibang tanawin dahil para itong isang lugar na nasa panaginip. Napansin niya ang napakaraming malalaking kampana at agad niyang naisip na hindi magiging ganoon kadali ang pagsubok. Nang mabasa niya na ang kailangan lamang ay patunugan ang mga kampana at tambol ay bahagya pa siyang nagduda dahil tila napakasimple ng hamon. Ngunit hindi siya nag-atubili at nagpasya na subukan muna ito. Kaagad niyang pinakawala ng kanyang lakas at isang malakas na bugzo ng enerhiya ang tumama sa isa sa mga kampana. Umalangaw-ngaw ang malakas na tunog sa buong bulwagan at nagsimula ang unang hakbang ng kanyang pagsubok. Nagulat si Lin Feng nang biglang bumalik sa kanya ang lakas na ipinakawala niya. Hindi lamang ito basta bumalik kundi mas lalo pa itong lumakas. Agad niyang napagtanto na ang simpleng pagsubok ay may nakatagong bitag. Ang 4,000 kilo ng lakas na una niyang ginamit ay naging 5,000 kilo nang tumalbog pabalik sa kanya. Dahil dito ay lalo siyang naging maingat at napaisip kung paano niya malalampasan ang kakaibang pagsubok na ito nang hindi siya natatamaan ng sarili niyang kapangyarihan. Naisip din niya na baka kulang lamang ang lakas ng 9 heavy waves kaya nagpasya siyang gamitin naman ang kanyang martial spirit at dali-dali na itong umatake sa kampana. Ngunit laking gulat niya nang higupin ng kampana ang kapangyarihan ng kanyang martial spirit at ibalik iyon ng mas malakas kaysa sa orihinal. Dahil dito ay lalo siyang nagtaka at napaisip kung ano ang sikreto ng kakaibang mekanismo ng mga kampanang ito. Kaya naghanda muli ng isang malakas na pag-atake ang ating bida. Sa pagkakataong ito sabay-sabay niyang inatake ang mga dambana upang subukan ang mga ito ng sabay-sabay. Doon, inabsorb ng mga dambana ang mga atake ni Lin Feng, at bigla siyang napaisip ng seryoso. Pagkatapos nito, gumana na ang dambana upang ibalik ang atake ni Lin Feng sa kanya. Habang iniiwasan ni Lin Feng ang sarili niyang pag-atake ay napaisip siya.
Napagtanto niyang hindi basta tinataboy ng mga kampana ang kanyang kapangyarihan kundi hinihigop muna ang martial spirit bago ito ibalik ng mas malakas kaysa sa orihinal. Dahil dito ay nagtaka siya kung bakit nangyayari iyon at lalong naging palaisipan sa kanya ang mekanismo ng lugar. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip ay naisip niyang mas mabuting gamitin ang kanyang dark martial spirit sa buong lakas upang subukang mabasag ang lihim ng pagsubok. Gayunpaman aminado si Lin Feng na napakahirap unawain kung paano talaga gumagana ang kakaibang mga kampana kaya maingat siyang naghanda para sa susunod niyang hakbang. Sa mundo ng God of Martial Arts, ang pagkakasunod-sunod ng mga cultivation realm ay Qi Layer, Ling Qi Realm, Zuan Qi Realm, Tian Qi Realm, Zun Qi Realm, Emperor Realm, Great Emperor Realm, Saint Realm, Great Saint Realm, at Martial Emperor. Sa kabilang banda naman ay naging magulo ang life and death stage sa Fengyan Canyon dahil katatapos lamang ng laban ng mga master ngunit mayroon na namang panibagong kaguluhan. Nagulat ang mga tao nang makita nilang dumating ang mga kilalang elder ng Yunhai sect kaya nagtaka ang lahat kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag ng ilan na hindi ang mga elder ang dapat pagtuunan ng pansin kundi ang mga alagad na kasama nila dahil pawang mga pambihirang henyo ang mga ito. Kabilang sa kanila si Chen Xing na kakapasok pa lamang sa inner sect ngunit agad nang nakilala sa kanyang talento. Naroon din si Ling Huizhan na kinikilalang pinakamalakas na alagad sa inner sect at si Tu Fu na isa ring makapangyarihang expert. Ayon sa usapan ng mga tao ay nalampasan na ng dalawang ito maging ang lakas ng ilang elder. Hindi nagtagal ay dumating din si Elder Mo Exi ng Yunhai sect at sinabi niyang sa wakas ay naroon na rin siya habang pinagmamasdan ng napakalaking pagtitipon at sinabing tunay ng napakalaki ng eksenang nagaganap. Sa kabilang banda ay muli na namang dumating ang panibagong grupo ng mga expert. Mula sa himpapawid ay bumaba ang isang napakalaking espiritong agila na naging sentro ng atensyon ng lahat. Paglipad nito ay bumaba ang dalawang kilalang personalidad. Ang una ay si Chu Zunpang na batang pinuno ng Haoyu sect at ang ikalawa ay si Lin Chen na anak ni Lin Badaw. Dahil sa pagdating ng dalawang ito ay lalong uminit ang tensyon sa lugar dahil malinaw na isa na namang makapangyarihang puwersa ang dumating upang makisali sa nagaganap na malaking pagtitipon. Dahil dito, naging sentro ng atensyon ang pagdating ni Chu Zunpang. Namangha ang mga tao dahil dumating siya sakay ng malaking ibon at kasama pa ang isa pang tao, patunay ng kanyang pambihirang kakayahan. Marami ang nagsabing karapat-dapat nga siya sa kanyang reputasyon bilang isa sa 8 batang maestro ng Zuyu. Lumapit naman si Elder Exi at sinabi kay Chu Zunpang na dumating siya bilang tugon sa ipinadala nitong liham at humingi ng paumanhin dahil bahagya siyang nahuli. Magalang namang sumagot si Chu Zunpang at sinabing ayos lamang iyon. Idinagdag pa niyang hindi siya kasing galing ng mga balitang kumakalat tungkol sa kanya at ipinaliwanag na ang tunay niyang pakay ay ang kanyang kapatid na si Lin Chen na katatapos lamang makagawa ng malaking pag-usad sa kanyang cultivation. Dahil narinig niyang maraming mahuhusay na talento sa Yunhai sect ay hiniling niya sa elder na magpadala ng isang alagad na kapantay ng antas ng kanyang kapatid upang makalaban nito. Sinabi naman ni Lin Chen na handa siyang lumaban upang ipagtanggol ang karangalan ng Yunhai sect at umaasang mabibigyan siya ng pagkakataong matuto at mas lalo pang lumakas. Ngunit naisip ni Elder Exi na maganda man ang kanyang hangarin ay hindi niya maaaring ilantad agad ang kanilang pinakamahusay na alagad kaya nagpasya muna siyang subukan ito. Dahil dito ay tinawag niya si Chen Xing at inutusang makipaglaban kay Lin Chen para sa kapakanan ng Yunhai sect, na agad namang sinang-ayunan ni Chen Xing. Nagulat ang lahat nang marinig ang utos at agad na bumaling ang kanilang pansin sa arena dahil magkakaharap na sina Lin Chen at Chen Xing. Sinabi naman ni Chen Xing habang pinapakawalan ng kanyang rock martial spirit na kung hindi kayang salagin ang kanyang atake ay umiwas na lamang ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Chen Xing kung ito nga ba si Lin Chen at malamig na sinabi na hindi siya magpapakita ng awa kahit babae pa ang kanyang kalaban. Ngunit ngumiti lamang si Chen Xing at sinabi na tuturuan niya ito ng leksyon. Samantala, iniutos naman ng matanda kay Chen Xing na ipaglaban ang karangalan ng kanilang sekta. Kumpiyansa ring sinabi ni Chu Zunpang na hinding-hindi matatalo ng rock martial spirit ang kapangyarihan ng kapatid niyang si Chen Xing. Sa sumunod na sandali, agad na pinakawalan ni Chen Xing ang napakalakas niyang pag-atake at isang dambuhalang batong kamao ang rumagasa patungo kay Lin Chen.
Habang papalapit ang napakalakas na atake, kalmado lamang na sinabi ni Chen Xing na panahon na upang salubungin ito. Pagkatapos nito, bigla namang ginamit ni Lin Chen ang kanyang Ice Martial Spirit at sinabi kay Chen Xing na bilang isang tunay na lalaki ay hindi dapat gumamit ng labis na puwersa laban sa babae. Pagkatapos ay sinabi niyang hahayaan muna niyang kumalma ang kanyang kalaban bago sila magpatuloy sa laban. Sa isang iglap, sinalubong ng makapal na yelo ang dambuhalang batong kamao ni Chen Xing, dahilan upang mapigil ang kanyang pag-atake. Ngunit hindi sumuko si Chen Xing at mariing sinabi na hindi siya mapipigilan ng simpleng yelo. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagtutol ay nabalot pa rin siya ng makapal na yelo. Samantala, nagulat ang mga nanunood sa lakas ni Lin Chen. Ngunit may ilan namang nagsabing huwag mag-alala dahil ang Rock Martial Spirit ni Chen Xing ay may kalamangan laban sa yelo, kaya nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Habang nakakulong sa yelo, buong kumpiyansang sinabi ni Chen Xing na madali lamang niyang dudurugin ito gamit ang kanyang Rock Martial Spirit. Ngunit ngumiti lamang si Lin Chen at sinabi na tutulungan pa niya ang kanyang kuya. Pagkatapos ay tinanong niya kung kakayanin ba nitong tiisin ang pinagsamang kapangyarihan ng yelo at apoy. Sa isang iglap, pinakawalan ni Lin Chen ang kanyang ikalawang martial spirit, ang Fire Martial Spirit. Laking gulat ni Chen Xing nang makita niyang dalawa pala ang martial spirit ng kanyang kalaban. Hindi nagtagal ay nagsimulang pigilan ng apoy ang kanyang kapangyarihan habang nananatili siyang nakakulong sa makapal na yelo. Sa huli, tuluyang nabalot si Chen Xing ng naglalagablab na apoy at nagyayelong kapangyarihan. Napasigaw na lamang siya sa matinding sakit habang unti-unting nadudurog ang yelong nakapaligid sa kanya.